Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Today, I have chosen to speak to you about the true state of our city. And I have chosen to address you all through these young people that I love so much. More than the symbol it represents, I have purposefully prepared to speak to every Dagupeño through them. Because in the bustling corridors of our planning and development of Dagupan, a new wave of voices is rising to the forefront, those of our young people. All my ideas and ideals in governance has been forged and shaped by our initiatives to build a city they would inherit in the future. And this morning, my message to all Dagupeños and to our young people is this: we spark change for the better. Mas matatag ang ating lungsod dahil matibay ang ating fondasyon at matatag ang daan tungo sa pagbabago dahil sabay-sabay natin ginuhit ang kasaysayan. In less than 2 years, we have reversed the slide and founded a strong economy, way much better than when we found it when you elected me as mayor in 2022. Ito ay dahil pinili natin sumulat ng mahusay ng kwento noong 2023. Ang unahin ang bayan, higit sa lahat. Despite the political and social upheavals that threaten to break us, we emerge strong because our resolve is stronger than our foes have imagined. Inuna po kasi natin ang bayan. Wala nang saysay ang pagiging mayora or minorya dahil mas maraming Dagupeños ang piniling makiisa sa ating mga mabuting plano at mga hangarin. Araw-araw, pinili natin na hangarin ang mas makakabuti na aabot sa mas napakaraming Dagupeño. Agamuran tayo, yalapot, bangat nasaray ateng tayo. Numaseet, matuor, tan makuli, sumanuloy, minabang, so intiron balay. In 2022, mula noong 2022, I've spent a lot of time listening to ordinary Dagupeños, our senior citizens, our volunteers, our small vendors, our fishermen and farmers, sick people lying in bed, many mothers and fathers talking to them, and serving with them when we bring services to our barangays. Believe me, they have beautiful dreams for their families and children, but almost always they speak of hard times, times of pain, suffering, and fear. Wala kong nakilala pa na mas masipag, mas masugid, at walang kapaguran sa paglilingkod, kundi ang isang Dagupeño. Makahulugan ang lahat ng kanilang pagsisikap dahil inuuna nila ang kapakanan ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Mula pa noong 2013, saksi na ako sa maraming sakripisyo ng maraming Dagupeños. Ito ang nagbibigay kahulugan sa mga pangarap
at mga panaginip natin para sa bayan. Mapalad tayo dahil mas maraming Dagupenyo na ngayon ang gising at nagtitiwala sa ating mga paninindigan at mga gawain. Mulat na ang mga mata ng mas maraming Dagupenyo kung ano ang nagawang pinsala at kasamaan ng pagiging sagabal o mapagsamantala sa ating mga kahinaan. Ano ang aral na natutunan natin mula sa taon 2023? Inuna natin ang bayan. Yung iba, inuna ang humatlang. Inuna natin gantimpalaan ang mga empleyado sa pagbibigay ng tamang benepisyo. Yung iba, inuna pa nilang pagkaitan at biguin ang pamilya ng mga empleyado na walang maihanda nung nakaraan Pasko at Bagong Taon, na lalo pa nilang hinamak ng pilit nilang baguhin ang kwento. At pasalamatan daw sila. Dahil ipinakaloob ang SRI at gratuity pay. Matapos ang 5 buwan na paghihintay mula Disyembre, na halos lahat ng kawani ng buong bansa ay nakatanggap na kanilang bonus. At ito ay isang executive order galing sa ating mahal na Presidente, PBBM. Umabot pa rin ng 5 buwan hanggang Mayo, tsaka ho nila inapprove ang bonus. Bagamat huli na, naiuwi na rin ito sa wakas sa kanilang pamilya. Inuna natin gawing perme ang trabaho ng mas maraming Dagupenyo ngayon. Halos 1 taon din nila hindi inaksyonan ang pagbuo ng Personnel Selection Board. Ngayon, panatag tayo sa ating mga kwalipikadong empleyado dahil lahat sila ay piling-pili, mahusay, magaling, at maaasahan. Inuna din natin kilalanin ang husay at dedikasyon ng mga dating naglingkod sa bayan. 20 years na po sila, 30 years, at 40 years. Para sa kabila, hindi raw ito importante, maski makailan beses natin paulit-ulit na sinasubmit ang budget, paulit-ulit din nila binasura. Pinakikinabangan na ngayon ng mga retiradong empleyado ang matagal nang hinihintay na pensyon. Inuna natin itaas ang benepisyo ng lahat ng mga volunteer workers. Yung iba, inupuan lamang ang ating panukala ng halos 1 taon at sinadyang ipasa ang budget na hayag at punong-puno ng pagkakamali na walang magawa mismo ang Department of Budget of Management, kundi ibasura ito. Dahil hindi ito tugma sa guidelines, hindi wasto ang kwenta, tinapyas ang mahalagang obligasyon. Hindi na nga ginamitan ng calculator, binura pa ang mga legal na babayarin. Binigyan ng 0 ang benepisyo ng ating mga volunteers at mga retiradong empleyado, kung saan 5 na ang namatay sa taon 2023. Tatatak sa ating alaala na hanggang records na lang ng sanggunian ang kaya nilang burahin. Dahil plano nila itong ibaon sa limot, subalit hindi tayo lilimot. Dahil hindi na mabubura sa kasaysayan ang matinding dismaya at hinapis ng maraming apektadong Dagupenyos.
alahanin natin ang taon na 2023. Dahil tinupad ko ang pangako ko sa taong bayan. Inuna natin pangalagaan ang dignidad ng ating mga volunteer workers. Itinaas natin ang sahod ng job order employees mula 9,000 to 12,000 pesos at sa 2025 ay magiging 14,000 pesos. Itinaas natin ang allowance ng barangay health workers mula 1,900 to 5,900 at sa 2025 ito ay magiging 6,900 pesos. Itinaas natin ang allowance ng mga BSPO mula 2,000 to 6,000 pesos sa 2025. Ito ay magiging 7,000 pesos na. Itinaas natin ang allowance ng barangay nutrition scholars mula 2,000 to 6,000. Sa 2025, ito ay magiging 7,000 na. Itinaas natin ang allowance ng daycare workers mula 6,000 to 8,400 pesos. Sa 2025, ito ay magiging 9,400 pesos. Itinaas natin ang allowance ng barangay librarians mula sa 2,000 to 6,000 pesos. Sa 2025, ito ay magiging 7,000 na. Itinaas natin ang allowance ng barangay tanod mula 1,002 to 3,000 pesos. Sa 2025, ito ay magiging 4,000 pesos na. Itinaas natin ang allowance ng barangay nurses mula 15,000 to 16,500. Sa 2025, ito ay magiging 17,500 pesos na. Panalo din ang ating mga kawani mula sa national government sa taon 2025. Itataas natin ang dagdag allowance ng 1,853 na teachers mula 1,500 to 2,400 pesos na. Ang RTC at MTC at city prosecutors mula 12,000 to 14,000 pesos based on the approval ng ating COA at guidelines ng DBM. Assistant prosecutors mula 9,500 to 12,000 pesos. Public Attorney Office ay tatanggap mula 2,000, umpisa ng 2025, 10,000 pesos. Ang mga kawani ng PNP, BFP, BJMP at Maritime Police ay tatanggap na rin ng 800 pesos mula sa 500 pesos. Kung mapagyarian ito ngayon taon, handa na rin tayong ibigay ang anuman dagdag aumento para sa lahat ng mga regular employees ng lungsod. Kung ito'y aapruban ni PBBM, si Pangulong Marcos, ang next round ng salary standardization increase dahil tinabi ko na po ang sapat na pera para sa dito. Unaan, so ekonomiya. Ipanunod ko sa ginawa tayo ng gapo-gapo. Manlapo ng 2013, ng inawat ko sa mandato'y baloy no iner, less than 500 million kalamor so income na syudad. We were on a net operating loss
no money to pay electricity. Agaylay kabalag, ya utang te decor, asabitay anime. No money to pay for job order employees. Anunutan ko, kaskasyan ko, ira job orders. Taluram bulan, apatiram bulan, yaag ira asweldoan. No money to pay for vital services. In less than 6 months, we were able to turn it around with more than 3 million surplus, and yet we met all of our obligation, paying employee job orders, salaries, bonuses, among others. Fast forward to 2019. We were able to build the region first 1 billion economy in 2019. Masuluklan sampluran taon ng asubok yaak lan apabalik tayo so ekonomiya na dagupan. Based on comparative statement of actual income year after year from 2013 to 2023. We posted incremental increases because of stringent financial measures, innovative financial policies, creative revenue generation, and prudent spending. We are just halfway through the current year, 2023. And we have already reached more than 1.27 billion pesos. Our comparative actual collections on business taxes and licenses have jumped from 122 million in 2013 to 236 million as of June 2024. Actual market collections have reached a record high of 78 million as of today, beating all odds, when we just started with 49 million back in 2013. Our income from the use of comfort rooms used to be the stellar performer with a dramatic rise from 800,000 pesos in 2013 to more than 10 million pesos a year in 2019. Unfortunately, bad habits refuse to die, and this shamefully fell to 4 million during the previous administration. And as of today, collections have markedly improved to more than 6 million pesos, and we are expected to exceed targets before the year end of 2024. Our income from real property tax collections also doubled from 31 million in 2013 to 67 million in 2023. And we are expecting a robust increase now with the recent approval of President Marcos Jr. Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Sa ilalim ng batas na ito, inaasahan natin na mas malaki ang ating koleksyon sa mga susunod na taon. Our actual income from garbage fees has nearly tripled since 2013, now reaching 12 million pesos. Ngayon na lamang ang ating pagnanais na tapatan ng mahusay na serbisyo ang koleksyon ng basura sa pamagitan ng ating Goodbye Basura program na inilunsad natin kasama natin ang 31 barangays ng ating syudad. 3 taon na po natin nais isara ng permi ang 60-year-old dam site. Subalit na natiling sa gabal ang iilan na ayaw aprubahin ang ating mga plano na bumili ng mas malalaking truck at mas maraming kagamitan upang isaayos ang ating basura. Clearly, this is a great disservice to our people. Our city transformation over the past 10 years is the fastest
and we are committed to continue maximizing the rate of economic growth. With increase in meaningful services, remember that I inherited a weak and cash-drained economy with only 500 million pesos in 2013. At dahil hindi tayo titigil at hindi tayo mapapagod, maging masigasig ang mga plano at mga pangarap, paghahandaan na po natin ang ating panukulan budget ng ating tinataya na aabot sa 2025 ng 1,500,000,000 pesos mula sa pinagsama-samang national tax allotment, local resources, and revenues, and we are tripling our economy value in 2025. And with a robust economic plan, we intend to pursue, to build and flourish Dagupan City, the next 2 billion economy in 2030. Kailangan po natin ibalik ang Dagupan City na maging Class A City. Dati po, Class A ang Dagupan. Nung napalitan ng administrasyon, naging Class B. Kailangan po, bumalik na po tayo sa Class A ang Dagupan City. Dahil mas maraming benepisyo ang matatanggap ng ating mga frontliners, ang ating mga regular employees, at ang serbisyo po natin ay dadami sa ating syudad. Unaan, edukasyon. Walang duda, bukod tangi ang programa nito sa edukasyon para sa kabataan sa bahaging ito sa bansa. More than 15% of kabuuan halaga ng ating 2023 annual budget ang atin inilaan para dito, kumpara sa mga mas malalaki, mas maunlad, at mas mayayaman na lungsod. Mapangahas ang ating pasya na gawin prioridad ang edukasyon. Dahil ito ang pinakamahusay na paraan para durugin ang ating mga takot na ang mga mahihirap na pamilya ay mananatiling mahirap magpakailanman. Ang budget po natin sa 3 taon ay aabot ng 1 billion. Ang budget natin sa 1 taon ay aabot ng 350 plus million pesos para lang sa scholarship, infrastructures, programa, nakapartner natin ang DepEd. Scholarship tops our service program with 200 million pesos. It is the biggest budgetary allocation for education in the entire 77-year history of Dagupan. I believe in my heart that giving young people access to quality education is one of the most powerful catalysts of change. It brings down barriers and levels the playing field. Noong 2023, nabigo natin ang plano ng ilan na ibalik ito sa dating bilang na 2,500 scholars at ibasura ang mga pangarap na dagdag ng 2,500 scholars mula sa mahihirap na pamilya ng Dagupan. Nito lamang 2024, 672 new scholars na po ang nakapagtapos. New scholars po ito, and 11 scholars ang mga board passers po natin. Ang ilan ay naging top-notchers sa different universities of Dagupan, habang 74 po ay naghahanda sa darating ng iba't ibang
licensure examination. Ako'y nagpapasalamat kay Vice Mayor B.K. Cua, Councilor Michael Fernandez, Councilor Jigsin, Councilor Dennis Canto, Councilor Lino Fernandez, Councilor Joshua Bugayong, Councilor Bradley, dahil pinaglaban po nila ang ating 5,000 na mahihirap na pamilya na bigyan sila ng scholarship. Ipinagmamalaki din natin ang ating initiative na inlunsad ang pinakaunang Higher Education Institution Career Fair. Ako'y nagpapasalamat sa CHED, sa DepEd, sa TESDA, sa lahat ng mga presidente ng mga universidad at kolehiyo ng Dagupan dahil kami po ay nagsama-sama na nagkaroon ng first time na Higher Education Institution Career Fair. Ang hangarin po namin lahat, no child left behind. Salamat sa University of Luzon, University of Pangasinan, University di Dagupan, ang UDD, PAMA, PIMSAT, Kingfisher College, Lyceum Northwestern University, at mga iba't ibang TESDA schools sa Dagupan. Dinaluhan ito ng halos 4,000 graduating K-12 senior high school students mula sa pribado at pampublikong paaralan sa Dagupan. Kasama po natin ng DOLE. Tayo ay nagbigay ng career coaching sa 4,000. Ako'y nagpapasalamat sa DOLE na parati po tayo sinusuportahan. Tinuruan natin sila na maging mapanuri sa pagpili ng tamang kurso upang mapaghandaan nila ang kanilang kinabukasan. Masaya ko rin ibalita na malapit na rin natin simulan ang pagtatag natin ng Alternative Skills Training Center sa Dagupan. Kasama natin ang DepEd dahil nakita po natin ang sipag ni Erwin Ferrer at ang ating superintendent at assistant superintendent. Ang sipag po nila na umiikot ang ALS program sa bawat bahay upang kumbinsihin ang out-of-school youth na magkaroon ng training. Last time po na ako'y naging speaker po nila, 1,800 po ang estudyante nag-aaral sa kanilang ALS program. Kaya napag-usapan namin ng ating superintendent, Ma'am Rowena Banzon, at si Erwin Ferrer, ang ating ASDS, na sana ay magtayo tayo ng isang 3-story building upang mataguyod at upang maimbita ulit ang mas maraming out-of-school youth upang mabigyan ng training skill at magkaroon po sila ng trabaho. Nakabinbin po ang ating supplemental budget para sa ating ALS training na 3-story building. So, maghihintay na lang ho tayo kung kailan po sila magdidesisyon dahil pinag-iisipan pa nila.